Where your treasure is, there will your heart be also. Matthew 6:21. Hello lovely people all over the Philippines, in Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa ating mga overseas Filipino contract workers. How are you today? At bago tayo magpatuloy, shout out muna. Alright, ako'y mag-shout out kay Jo Marie Abelia, also sa kay John ABC 1, 2, 3, 4, 5 na taga Kurdistan, Biyani Bas. Also kay Nilo Uzal, kay Nolan Gomez, and shout out din kay Gary, shout out din kay Gary Manata, The Bicolano Vlogs, Wills Villarino, Jigo Hilo, Alvin Genelin, and The Bicolano Vlogs. Tayo na ngayon guys, magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Maraming salamat. At ngayon ang ating tatalakayin by request ay ang pagkakaiba ng 7KD, 7KO at 7K na mga treasure markers. Atin isa-isahin ang mga kahulugan ng mga markers na ito. At mga katiyats, buckle up at uunahin natin ang itong personal na na-encounter ko na treasure marker na kung saan recovered treasure ito. At ang naka-recover nito ay siyempre hindi ako yung ibang treasure hunters na kung saan na-vlog ko ito noon 8 months ago, na kung saan ang may-ari ng lupa na matanda ay hindi hinatian, sumibat lang yung mga nakakuha niyan. At tiningnan ko ang kanilang distansya sa hukay nila at direksyon nito, kaya ito'y magandang itong treasure marker, at ang ating analysis nito ay 99% na matagpuan natin pag 7KD ang inyong makita. Ngayon, saan ba natin puntahan ang 7KD mga katiyats? Okay, so sa ibase natin sa nakuha nila, ang 7KD nagaganyan yan ay ang letter D ang siyang arrow. Okay, bali ang letter D ay gawin natin yan na matulis na D. Ayan, yan ay arrow siya papunta doon mismo, at ang distansya ay 6 to 7 meters. Malaki kasi ang kanilang hukay, nasa 2 meters ang opening. At doon nakikita ko pa yung tibag-tibag na mga kwadrado, rectangular na mga blocks. Yun daw ay parang itong tinatawag na pansyon sa sementeryo ang mga itsura. At basag na, pagbalik ng matanda, kinaumagahan, wala na yung mga tao, yung mga treasure hunters. Kaya pag ganito guys, ang tingnan nyo ay letter D, kung saan yung kanyang ganyan naka-point, doon kayo sa 6 to 7 meters. Okay, at sabi naman ng father ko ay meron ding ibang itong pamaraan sa pagbaon ng 7KD, na kung saan ang 7 ang siyang pointer, ang mahaba niya, at sa baba ng bato mismo ang item. Pero yung natagpuan ko ay iba ang kanyang itong sitwasyon, kasi 6 to 7 meters ang layo, na kung saan mayroong napakalaking bato doon mga katiet sa unahan. Atin yan i-drawing para maintindihan nyo. Example, ito yung may marka na 7KD na bato. Ito hindi gaanong malaki na bato mga katiats. Hanggang tuhod lang ang laki niyan. Ngayon, sa unahan yan, 6 to 7 meters. Hindi pala, 5 meters lang ang distansya ng bato. Kasi ang bato na yan ay napakalaki. Ayan. Andin sa gitna mismo sila nagukay dito. At yan ay align sa D. At ang distansya niyan ay 6 to or 7 meters. Kasi ang bato ay malaki. Ang bato ay 5 meters lang ang distance. Ngunit ang kalagitnaan ay 6 to 7 meters. Dito kuhang-kuha mga katiats. Kaya yan ang aking sa inyo ma-share kung paano kunin yan. Meron palang square dito na sign sa taas, hindi ko to napansin. Tamang-tama talaga, yan ay
itong boxes or treasure box or concrete box ang nandyan sa 7KD at malaki. Okay, ngayon puntahan natin ang ibang klaseng 7K. Okay, 7K at 7KO ang atin isusunod. Ito yung 7K na kung saan ito kasi guys na symbol, ito ay parang sa kanji, yan ay water. Okay, kaya ang mga treasure na yan ay malapit palagi yan sa creek. Pag mga 7K, yung 7KD mismo nasa creek yun. At napakalaging bato. Okay, at ganyan kasi ang pagsulat nila ng water, ganyan. Yan ang water sa itong kanji symbol or kanji letter. At kung tingnan natin ay 7K, ngayon lalo na pag mayroong dot, tumpak talaga. Yan talaga ay tumpak na eksaktong-eksakto na nandyan ang item mismo sa kanyang baba. Okay? Ang kahulugan naman ng 7K ay it's either inside of the rock or by side or beside. So ito ang mahirap sa 7K mga katiats kasi example, ito yung bato niya ay 4 na side ang hukayin mo, dito sa west, dito sa south, sa east, saka sa north. Pero di bali kasi hindi ka naman lalayo. Ang 7K ay isang bato lang siya. Okay, hindi ka na maghanap ng isa pang malaking bato, hindi tulad sa 7KD na nagtuturo ang 7KD doon sa isa pang bato na malaki. Kaya treasure under the big rock ang kahulugan ng 7KD sa mga libro, pero hindi nila alam kung anong distansya. Yun lang ang nakalagay, treasure under the big rock. Ang totoo ay sinulat ang 7KD sa maliit na bato, hindi nagturo yun sa napakalaking bato. Kaya treasure under the big rock, totoo na under the big rock. Ngayon sa 7K, ito ay 7K lang ito guys. So ang meaning yan ay inside ang treasure sa bato or beside ang treasure sa bato. Kaya ang gawin natin, ang iba dyan, binabarina yung bato, binabarina nila yan. At kapag yung drill bit ay mayroong mga makinang or kumikintab na mga dust, yun ay ibig sabihin may gold sa ilalim ng bato. Okay, kaya yung mga ninja moves, nagdadala yan ng mga mahaba na drill bit, yung barena. Ang mga treasure hunter na ninja, yung hindi nagpaalam sa may-ari, hindi yan nagbabasag ng mga bato sa bundok. Hindi nila pinapalo ang bato ng maso kasi maririnig sila ng may-ari. Kaya ang ginagawa nila, binabarina lang. At saka na lang titirahin yan kung sure na mayroong mga sawdust or itong dust ng gold na kakapit sa mga dulo ng kanilang drill bits. Okay ba guys? Kaya minsan may nakakita kayo ng mga bato na ang daming butas na malalim, na aabot sa 1 foot ang lalim ng mga barina na yan. Kaya ganyan ang technique. Kung ayaw nyong marinig kayo, dala kayo ng barina. Paggawa kayo ng specialized na itong barina na manual, yung parang ginagamit ng mga tatay natin, lulo, noong kapanahunan, yun ay manual na barina. Okay, so ang paraan sa pagkuha sa 7K, which treasure inside or beside ay 4, isa sa mga gilid, west, east, south, and north, at kung wala, sa ilalim o loob ng bato mismo. Okay, so di ba madali lang guys? Hindi na tayo maghanap pa ng ibang itong digging holes, kundi diyan lang sa palibot ng bato. Ngayon punta tayo sa 7KO. Ito. Ang 7KO ay
treasure under the big rock pa rin. Parang ang kahulugan niya ay katulad din sa 7KD, pero ang pagkaiba nila ay malapit lang ang object sa bato na nilagyan ng marka. Okay? At hindi na ito nagtuturo na doon ka pa sa 7 meters pupunta or 5. Hindi na, kasi itong O, ang kahulugan niyan ay treasure on the spot. Lalo na may dot siya dito, may dot rin dito, meaning niyan ay pababa na siya. Or kung hindi siya pababa, dalawang step papunta sa front. So 1, 2, dalawang step. So that is equivalent almost to, hindi step, stride pala, hakbang. So almost 2 yards or 2 meters. Pwede dito maghanap sa 2 yards or 2 meters. Kasi treasure under the big rock. Ngayon, ang isa pang pointer niyan, kasi ito yung una natin, bumaba tayo dyan kasi ang O, 7KO kasi yan, nagaganyan yan. Ang O yan ay treasure under, kaya pumunta tayo sa kanyang baba. So you can make that 2 meters or 2 yards away. Or pwedeng mag-umpisa ka mismo dito sa baba, 0 to 1 meter. Okay, ngayon ang pangalawang direksyon na nagtuturo niyan mga katiits ay ito. Ang 7 kung halimbawa nakaganon ay dito ang kanyang digging holes. Of course, start ka rin sa 1, 0 to 1 meter at papunta ka hanggang 3 meters. So hanggang 3 meters lang yan kasi hindi yan malayo kasi treasure on the spot ang 7KO. Treasure under the big rock. Ngayon, kung ang nilagyan ng 7KO tulad nito guys ay hindi ganon tong malaking bato. Kaya kung meron siyang katabing malaking bato, example meron siyang katabi dito na malapit lang 2 meter, posible na sa katabi niya na bato ang item. Okay? At wala sa itong maliit na nilagyan ng 7KO. Tulad nito, ito ay minarkahan ng 7KO, ngunit meron siyang mga direction of lines. Napansin nyo ba guys itong mahaba na linya? Okay, yan ay nagbibigay ng direksyon. At kung nakita nyo, ang linya na yan ay naka-align din yan sa 7. Kaya pwedeng dito ang direksyon ng item. At pwede rin dito mismo sa 2 dot na mayroong O. Okay, at ang mga distansya ay 1 to 3 meters lamang. Malapit lang. So alam nyo na guys ang pagkakaiba ng 7KO, 7KD at ng 7K. So ang 7KD medyo malayo, nasa 6 to 7 meters. Ang KO naman, I make that ang 7K ay napakalapit lang, sa gilid lang ng bato or sa loob ng bato. And 7KO, treasure under the big rock. Kung may katabi siya na malaking bato, doon ang item. At kung siya lang nag-isa na bato dyan, nasa kanyang baba or sa unahan niya kunti, depende kung ano ang nilagay na mga distances. Sa bato tulad dito, mayroong 2 dot, so 2 strides or 2 hakbang, 2 hakbang or 2 meters ang distance. Kasi maliliit lang. Hindi natin gawin na 5 meters ang bawat dot kasi lalayo tayo. Wala tayo sa definition na treasure under the big rock. Lumalayo tayo. Kaya ang treasure ay malapit lang. Meron palang triangle dito. So yan ay dyan din ang direksyon. Katulad siya ng linya na angle ng direksyon. Kaya malaki ang tsansa na dito na parte matagpuan ng item. Alright guys, sana ay nakapagbigay ako ng kalinawan sa inyong naguguluhan na isip about this 7K, 7KO, and 7KD treasure markers. Ito ay legit markers sa bundok. Kung may naglalagay dyan at nag-engrave sa bato,
99% na yan ay legit markers. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana ay nakapagbigay ng kunting guidance. At ako'y magpaalam na. May the fortune and the blessings of the Lord be with you guys. Ciao for now!